O sige na, punta na tayo sa hinayupang na itong si Marco Beta. Na pagkayabang-yabang na pagkabububo-abogado ba talaga to? Oy, INC, o ayan o. Ay sige, ito naman, ipatira ito account ko, walang problema. Pero sasabihin ko sa inyo, ito si Marco Beta, bobo talaga to. Saan ka ba naman nakakita ng, paano ba naman to hindi magiging bobo? Ididimanda raw si Carpio ng treason. Saan ka naman nakakita ng kabubuan nito? Paano magiging treason yun? Eh, ang treason ginagamit lang tuwing tuwing may gera. May gera ba? Para sabihin niya treason? Ha? May gera ba, Marco Beta? Ang tanong namin sa'yo, may gera ba? Para mag-treason ka, may treason ka pang nalalaman na na ginayupa ka? Bubo lang di ba? Yun. Okay, ito basahin natin na paano naging treason. Ito basahin natin. Ang sabi ng Article 114 ng Revised Penal Code, treason is a crime against national security that can only be committed during times of war. It has two main modes. Times of war, ang tanong ko, may gera ba noong 2011? O guys, tanong ko sa inyo, may gera ba? O di ba bobo lang? O ang sabi rito, two modes. Ano yung two modes na yun? Main modes. Having war, organizing or participating in armed resistance. Ulitin ko armed resistance against the government with the intent to overthrow it. Eh kung tutusin niya, kung may treason na dapat kasuhan, kayo yan, yung mga makasayad black na yan, tsaka yung mga didilis Dahil kahit pa paano, nandun yung intent to overthrow. Pero ang tanong ko, meron ba nun, may intent to overthrow ba si Justice Carpio nung panahong yun? Eh, Supreme Court Justice siya. Apakabubong puti. O diba? O ito ba? Ang sabi dito, adhering to enemies. Ibig sabihin parang sumusunod. Sumusunod ka sa mga gusto ng kalaban, giving aid or comfort, assisting the enemy, whether within the Philippines or abroad. What the heck? Ginawa ba yan? Ginawa ba yan ni... Ganyan ba? Ginawa ba yan ni... anong tawag nito? Ginawa ba yan ni Justice Carpio? Parang wala naman. Hindi naman nagaganyan si Carpio. So paano mo sasampat siya ng treason? Di ba? Kaya nga, talagang tama talaga si Ascuña. At si Carpio, lower rank lawyer talaga ito. Talagang bobo talaga. Naging lawyer nga pero bobo talaga. Sipin mo, hindi demanda si Carpio dahil nagdesisyon. At ito pa ang malupit Tingnan natin. Ito. Sandali Ididemanda niya si Carpio kasi nagdesisyon daw si Carpio. Teka lang kako. Nagdesisyon si Carpio. Paano? Natural magdidesisyon yun dahil justice yun. Pero ang tanong ko, paano may didemanda dahil siya yung nagdesisyon? Alam mo ba na siya ay ponente lang? Tsaka ito, lilinawin ko guys Ang Supreme Court, ang desisyon ng Supreme Court ay hindi desisyon ng iisa. Yan ay collegial. Ibig sabihin, kaya nga yan ay 15 para walang tabla. Dahil kung may tabla, ang may tabla lang, ay ang alam ko may tabla ay itong si Butike. Si Tablatalong Butike, anong pangalan ba nito? Si Panelo, at saka itong si Topacio. Yan dalawang yan, may tabla talaga yan. Tablatalo yan di ba? Pero, desisyon ito ng collegial. Ibig sabihin, kung i-demanda mo ng treason si Carpio, i-demanda mo lahat ng bumoto. Kung ito ay 15, dahil natalo si yung petitioner, si Magalyon, ibig sabihin, most likely, mas mataas ito sa mas mataas sa 8. Mas mataas sa siyam ang bumoto. Dapat siyam yung idemanda mo. Kaya huwag kang tanga. Di ba? Ito, basahin natin ayan. Ang sabi rito the ponente author of the landmark decision Magallona versus Ermita GR number 187167 is Associate Justice Antonio T. Carpio. Ano siya? Ponente. Abogado ka, hindi mo alam yung ponente. What the heck? Sa mga bobo didilis yan ang ponente, pag sinabing ponente, tagasulat lang ito. Para itong si Marvic Leonen, siya lang yung sumulat ng desisyon dito sa kay Inday Sayad na impeachment. Kaya huwag kayong bobo at huwag kayong tatanga-tanga, ponente. Hindi niya sariling desisyon. Pero pinagpipilitan. Sabi nila Marco Beta, desisyon daw ni Justice Carpio. What the heck? Paano natin desisyon ni Justice Carpio yan? Siya lang ang nagponente. Di ba ga? Kaya bobo talaga ito bobo talaga ito, inayupak na to si Marco Beta Di ba? Hindi lang ito bobo, tanga pa po. Mapapamura ka talaga.
Di ba? Ngayon, excited yan. Ngayon, tinatawanan na lang siya ng mga lawyers. Pero guys, tinatawanan siya ng mga lawyers, ng mga ibang mga, sabihin natin yung mga magagaling, no? Na mga abogado, no? Pati yung mga retired justices, natatawa sa kanya. Kulang na lang sabihin na direct sabihin sa kanya na ang tanga mo. Saan ka ba nag-aaral at nagtapos? Tama nga ang sinabi sa'yo na lower rank lawyer ka. Tama ang sinabi sa'yo ni Justice Carpio. Tatanga-tanga ka. Ang totoo niyan, gumagawa na lang, humahanap na lang ng palusot itong hinayupak na itong si Marcubeta. Dahil ayaw niyang harapin at hindi niya kayang harapin itong si Justice Carpio sa debate.